Hello, welcome to the Pageant Passion Podcast. Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Ito na guys, nag-uumpisa na. Nagpapakilala na sila. First up, Aklan, Beatrice Abalahon. So currently, nag-i-introduction na sila at ginanap sa rooftop. Itong introduction nila, taped introduction ito. So ayan, nakikita nyo, naglalakad na rin yung mga girls. Baka ito na yung runway challenge talaga nila. But yeah, ito na nga, Beatrice Abalahon. Nagwagayway lang siya ng gown niya. Maganda yung gown na sinuot niya. Pero winagayway na lang niya ng winagayway. At ito pa, si Bea, for me talaga may crown to. Mukhang bibigyan talaga ng crown si Bea. Ayan, number 1, Aklan. Next, Alabang Muntinlupa, Chelsea Arsiaga. Tingnan natin to si Chelsea Arsiaga. Grand talaga mga atake nila, oh. Talagang walang holdback talaga pag grand. Ito yung gusto ko pag grand eh. Walang holdback eh. Talagang kahit ano pwede mong ibigay eh. Yep. Alabang Muntinlupa, Chelsea Arsiaga, okay din. O tingnan mo, pataas-taas pa sila ng kamay eh. Ito talaga gusto ko sa grand eh. Mukhang mga sumasayaw eh. Yan. She's okay for me. Sa inyo ba? Kumusta sa inyo si Alabang Muntinlupa? May yung ending post niya po. Next, Bamban Tarlac, Sophia Barles. Ito na ata yung mismong runway nila, no? Ito na yung mismong challenge na hindi na ito introduction. So, tape talaga siya. Pero ito na nga, kasi Aret Tagaytay ito eh. Okay, yan na nga. Sabi din dito of Jezreel, parang bet ko si Michelle Arceo, paiba-iba. Sana mag-improve pa sa rela niyan. Mukha naman mag-improve siya kasi pang ilang beses niya rin na ito eh. Okay. Tapos na tayo kay Bamban Tarlac. Okay lang din. Next, Bataan. Manilinda Guzman. Manilinda Guzman. Guys, sa lahat ng mga nanonood, yan, Miss Grand Philippines Runway Challenge po sa Grand PH TV YouTube channel. Currently, nasa letter B pa lang naman, Bataan. Anita Gomez or Emma Tiglao daw, sabi ni Shin. Abangan muna natin yung dalawa sa Runway Challenge. Pero so far, Emma Tiglao ang bet ko. Ngiti-ngiti. Okay lang din. Next, Batangas, Bea May Sumulong. Ano sila? Parang hindi ko makitaan ng ano. Diba runway challenge? Hindi ko nakitaan ng maraming lakad. Hindi ko rin makita yung footwork kasi nga mahaba ang gown nila. Parang pinaka nakikita ko lagi, puro eksena. Mas marami yung eksena kaysa sa lakad. Kayo ba? Ano bang thoughts nyo? Hindi ko makita mga paa kasi ang haba ng gown. Puro nakikita ko lang grand. Yung puro mga excessive na galaw. Ayan. Pero letter B pa lang naman tayo. Yeah. Next, Bicolandia, Margaret Britton. Speaking of Margaret Britton, pinalo niya ako kanina sa TikTok. Pag-check ko siya pala yung Margaret na nakapollow. Ganda niya talaga. Maganda siya sa screen actually. Doon sa personal, maganda naman siya. Pero mas maganda siya sa screen. Ang tapang ng makeup niya ata ngayon. Ang concern ko lang kay Marga nasa short side. Mukhang yari na rin kasi yung mga mananalo sa mga crowns ngayon sa MGI. Pero kung may mga elbow dun sa mga pwedeng makoronahan. Mukhang siya yun. Siya yung mga elbow. Next, Shannon Tampon na napaka-glowing.
Ang glowing ni Shannon, no? At si Shannon, iba yung ganda niya sa personal. Bet na bet ko yung ganda niya sa personal. Shannon ba to? Ano? Iba yung glow niya. Ganda ng balat. Yung glow niya, parang yung glow ni Atisa dun sa MUPH. Underrated siya. Ito si Shannon. Underrated siya. Pero, iba talaga yung glow niya ngayon. Mali-mali naman yung pangalan dun sa screen eh. Ito sino na to? Yung after ni Shannon. Itong after ni Shannon, di ko nang gusto yung dress niya. Masyado siyang kinain ng damit. Masyado siyang kinain ng damit. Era, hello! Hello sa lahat ng mga nanonood sa atin. Magandang gabi. Miss Grand Philippines Runway Challenge po. Next, Angeli Pasco. Alam mo kung ano niya to. Forte niya to. So, feeling ko gagalingan niya dito. Pero malinis talaga siya gumalaw, oh. Kasi iba kanina, grand. Siya, grand pa rin naman. Pero may pagkalinis yung pagka-grand niya kanina. Yung mga ano niya. Ito, kagaya ito, mga excessive pose nila. Malinis talaga siya gumalaw. At tamang-tama din yung damit na napili niya. Ano lang, body hugging. Tapos, kita yung paa niya. So, nakita natin yung footwork niya. At malinis talaga siya gumalaw. Pero sa personal, yung nakita ko sila, hindi talaga siya nag-stand out sa akin sa personal. Pero pag sa screen siya, tapos mga individual na galaw-galaw, nag-stand out siya. Next, Philcom Canada. Isa rin to. Pag mga ganitong individual na galawan, pag mag-isa lang sila, tapos sa screen, magagaling, ang gaganda nila. Pero pag sama-sama sila, nawawali sila. Pero okay din siya ngayon. Yan. Wait, nasa biyahe pa ako. Grabe naman si Era. Pakasipag naman na estudyante. Nasa biyahe pa. Saan ka po nanonood? YouTube. Grand Philippines MG Grand TV PH YouTube channel. Ayan, sa lahat ng mga na-late, pwede nyo naman itong i-replay eh. Ayan, Ilocos region pa lang tayo. Letter I. Angel Dolor. Pap, 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 pap. Ito yung mga concern ko lang din sa mga dress talaga na, ano ba tawag dito? Yung mga ang lalaki. Yung ang daming binawagayway. Hindi talaga nakikita yung paa. Runway nga. Oo, hindi ko na nakita yung paa. Pero maganda yung mga ganitong dress kasi nandadaya. So, kung hindi talaga magaling yung paa mo pagdating sa runway, so madadaya ng damit kasi hindi nakikita. Ayan. Inaabangan ko talaga dito yung mga, mga inaabangan natin like Emma, Michelle, and Anita. Let's see. Ilocos Sur pa lang tayo, letter I. Hindi pa po finals Jolo. Ano pa lang? Runway Challenge pa lang. Guys, Grand PHTV YouTube channel. Punta kayo now. Kasi letter I pa lang. O, ito sabi ko kanina nang gusto kong dress na nakikita yung paa. Ayan, grabe naman yung dress sa Ilocos Sur. Hindi lang paa nakita, pati panty nakita. Ayan. Pero gusto ko yung mga ganitong design ng dress. Pati yung top niya. At grand na grand talaga siya. Si Ilocos Sur. Opak. Grand na grand siya. Opak. Pati yung mukha niya. Love it. However, yung camera, hindi ko lang bet. Para kung saan papuntang direction yung camera. Next. Sino ito? Nasa na kayo? Expect ko magdadress lang sila yung kita yung bias. Tsaka, nagkalat na rin kasi sa social media, di ba, Era? Parang ang dami na rin nag-post sa social media. Kaya meron na tayong sneak peek. Ayan. Hindi ko na alam kung sino itong sumunod. Ito naman, kita doon yung paa, kita yung legs. So yeah, love it. Magkakapilang ako. Wait.
Ito okay din to. Sino to? Ang ganda ng styling niya. Ala, sino to? Nawala na ako. Ah, si Laguna. Oo, maganda to. Irish Parton. And kahit sa personal, gandang-ganda ako dito. Ang concern ko lang din kay, kay Laguna. Maliit lang din. Pero ang ganda nito. Ayan, ano siya, outstanding siya dito sa damit niya. Sa styling niya. Maganda styling niya in fairness, ha. Pero kasi nga, yari na yung mga makakakorona kasi. Next, Poblacion Muntinlupa. Hala, tayo po nakakahiya. Emma Laas. Ano yon? Nakapaganda na ba mga Shona dates as in gym ready na ang katawan? Sabi ni Jomich. Yes, gym ready na. Gym ready. Poblacion Muntinlupa pa lang. Letter P. Mabilis lang tong runway challenge. Isang pasada lang. Pero dahil nga sinabi nila arete sa Tagaytay, in-expect ko, makikita ko yung view ng arete mismo. Yung maganda yung background. Yung pala parang sa helipad lang nila ginanap. Nueva Ecija Eliza Heronimo. Nakikita ko talaga sa kanya si Zainab Harake. Kahit in person, Zainab na Zainab. Palaban din. Oh. Kahit sa Binibini, maganda ano nito eh. Kahit sa Binibini, maganda lakad nito eh. Ilabas nyo na si Emma. Wait lang. Ito na, after na nito. Ay, parang nahuli. Letter T na to eh. Ay, hindi, wala pa pala. N pa lang pala. Si Miss Grand Quezon Province sa inabang ko sa rampahan, sabi ni Era. Occidental Mindoro na tayo. Gusto ko rin to, yung damit niya dito, tsaka yung styling niya. Gusto ko to. Kaso mahirap ilakad kasi nagbubuhol-buhol yung sa bottom part. Pero na-carry naman niya. Yun lang, hindi pang runway challenge yung bottom part. Mahirap ilakad. O, pako, wala na. Next, ayan na, Pampanga. O, ayun. Ito si Emma. Alam niya talaga yung pang runway challenge na damit. Kasi ayan, tinan mo, hindi mahaba yung damit niya. Unlike dun sa iba. So, as expected, yun pa din, kung ano yung nakita natin. Kung ano yung nakita natin noon, yun pa din naman, na konting nilagyan lang ng pang-grad na movements, ng mga hand gestures sa pang-grand. Yan. But, kung susuriin naman mabuti yung lakad niya kanina at yung paa niya, malinis naman. And, yeah, facial expression. At syempre, matangkad ang haba niya sa screen. Kaya Gina G. Pero gusto ko pa makakitaan ng commanding na presence talaga like CJ o Piazza. Yun lang naman na. OMG, she felt she might win because she felt familiar. Jomich, di ba si Del yan? Sabi yan ni Del kay Miss, kay Miss Phuket ba? Pero yun nga, when it comes to Emma Tiglao, ayan, tapos na tayo kay Emma Tiglao. Gusto ko makita ng commanding na galaw talaga kaya kay CJ noon. Yun lang naman na. Let's wait for Anita Gomez. Kung makikitaan ko siya ng ganung galaw kay CJ. I can't you guys. Pero tawa ko ng tawa dun sa comment na yun ni Del, in fairness. Next, Nikki Buenafe. Ang ganda-ganda niya talaga. Iba din yung glow nito. Yes. May corona talaga to si Nikki Buenafe. Mag-face of beauty talaga to. Iba yung glow niya, oh. Ang ganda ng katawan, babaeng babae. At ang ganda niya sa personal, hindi lang sa screen. Maganda yung styling niya. Gusto ko din yung damit. Uy, may pasingit. Singit kung singit. Iba, lakas ni Nikki Buenafe, in fairness.
OMG! Ang lakas niya for me dito sa runway challenge na to Next, Quezon Province. Quezon Province. Abangan pa natin si Michelle Arceo at si Zambales. Yun na lang muna inaantay ko. But feeling ko Yarina yung aking ranking. Saan kayo nanonood? Grand PH TV. YouTube channel po. Pwede naman kayo mag-replay mamaya pero Quezon Province pa lang naman. Actually, hindi ko na ma-determine kung sino yung magaling sa runway challenge. Kung paano yung lakad nila, ganyan. Parang ako nagbe-base kung sino yung maganda sa screen, maganda yung aura. Yung pagpaling pa lang ng camera, maganda yung lumabas sila, ganyan. Ayan, pinaikot-ikot. Pinaikot-ikot na. Mabilis lang siya, guys. Isang pasada lang tong runway challenge. Isang pasada lang. Yeah. Opak! Gusto ko talaga yung mga tirin sa sambo kasi ginaganon. Usong-uso siya ngayon in fairness. Yeah, Summer Island. Carla Torcido. Ang bilis letter Q agad. Yes po. Mabilis lang. Isang pasada lang talaga siya. Sa mga viewers natin, currently nangyayari po ang MGPH Runway Challenge. Tape na to. Yan. In-aired na lang siya sa Grand PH TV kanina lang. And malapit na matapos dahil Summer Island na ito. Nagpa-block na siya ng buhok. Ito yung Blandina Question lang po, pasok po ba si Tara Valencia sa Miss Universe Standard? Yes po, pasok na pasok actually. Tagig, ito na si Michelle Arceo. May pa-reveal din siya. At yung paa niya kanina sumisipa. Hindi ko talaga sila maintindihan. Runway challenge nga. Hindi ko maintindihan yung mga nagde-dress. Although, hindi naman to kahabaan, pero masyadong flowy kung flowy. Hindi makita yung buong tuhod, ganyan, buong hita. So, hindi ko na alam kung paano ko sila i-judge sa overall presence na lang. Trademark na ni Michelle Arceo yung tumuturo tapos gumagano'n para nagdadasal. Tanay Rizal. Ayan. Nasa letter T na tayo, Tanay Rizal. Ang daming tanong nito. Itong Korean character ba yung name nito? Yes po, pasok. Kaya nga po nanalong first runner-up. Oo. Siguro mandated talaga sa kanila na mag-i-evening gown kayo sa runway challenge Pero hindi kasi si Emma naka-dress lang kanina Galing ni Pangasinan. Letter T na tayo. Sino ba si Pangasinan? Tarlac Province na letter T. Para siya si Meiji Cruz. Rasbert, yes. Rasbert. Okay din to. Next, Valenzuela. Akala ko Venezuela. Isa na naman sa mahahaba ang dress na mahirap irampa. Ayan, nairampa naman niya. Binuksan niya. Ang daming naka-flowy keme, parang di bagay sa runway. Oo nga, ere.
Hindi ko nga alam kung utos ba sa kanila yan. Pero kasi si Emma, hindi naman flowy. Kaya baka hindi sa kanila utos. So malamang may tinatakpan sila. Kasi yun lang naman yun eh. Pag feeling mo, hindi ka confident sa lakad mo, or hindi mo na perfect yung tuhod, yung paa, tinatakpan nila. Eh, sayang yung kay Anita. Magaling maglakad to si Anita. Sana nagmaikli siyang damit. Ang haba ng damit niya. Wala nang nakita kay Anita eh. Yun na lang. I-judge ko na lang si Anita based on the overall presence niya. Yan, last na tayo, Anita Rose Gomez. So, ang judging ko na lang dito yung overall presence ng mga mukha silang pang-grand talaga. Sino yung mga mukhang mas pinakamukhang pang-grand, yun na lang yung judging ko. Kasi di ba nga pag sinabi nating runway challenge, wait lang natin, tingnan ko lang kung tapos na. Mukhang tapos na ata. Tapos na ata to. But anyways, ulitin ko lang ulit. Pero mukhang yari na yung ano ko, ranking. Tapos na ba? Tapos na po. Okay, mukhang yari ng ranking ko. So, ayan, pag sinabi natin runway challenge, di ba, runway challenge, i-base natin yung ating judging kung paano sila maglakad. Kasi nga, runway eh. So, paano may base yung lakad nila? Based sa tuhod nga, kung hindi nga daw tumitiklop, ganyan. Yung paa nila, kung paano gumalaw, yung tinatawag na footwork. Tapos, pangalawa na lang dun yung mga facial expressions, then kung paano yung emote nila, pati mga hand gestures kasama yon kasi nga, Miss Grand yung pinaglalabanan. However, sa mga nasaksihan natin kanina, wala tayong mga nakitang footwork dahil mahaba ang kanilang mga suot. Ayan, mukhang tapos na. Mahaba ang kanilang mga suot. Aside dun sa isang contestant, si Emma nga, na parang siya lang ang nagmaikli na damit. Yung the rest, pinakita naman nila yung paa nila pero very slight kasi nga may slit yung mga gowns nila. So, hindi natin sure kung mandated ba ang pagsusuot ng mga flowy gowns kanina kasi puro flowy gowns yung nakita natin kanina. But, yun nga, wala tayong nakitang footwork. Pero yun nga, binilis ko na lang ang judging ko sa kung sino yung mukha doon naman, nabubulol naman ako. Kung sino yung may mukhang mas pang Miss Grand talaga. Tsaka, yung ang ganda ng glow kanina sa performance. Ayan, basa muna tayo ng comment kanina. Ito, sabi ni Riri, boring daw, dapat hindi tape. Yun din yung isa nating point. Ayun nga, tape kasi siya. Ito din yung mga nakita natin kumalat sa social media. Tapos, syempre, kung live siya, di sana iba yung ano natin, no? Iba yung feels natin, ganyan. Ayan. Sabi ni It's Me, Angela, na panaginipan ko na si Emma ang MGI. Ayan. Pero ito na nga, sasabihin ko na muna yung ranking ko. Kanina, di ba, inisa-isa ko naman yung mga comments natin sa mga girls, di ba? So, alam nyo na kung ano yung mga komento ko sa kanila. Pero yun nga, sasabihin ko na yung aking ranking. Pangatlo, yung number 3 ko, siguro ay bibigay ko kay Shannon. Kasi iba yung glow niya kanina. Iba yung glow niya kanina habang naglalakad. So, doon na nga lang ako nag-base sa presence nila. Kaya, I'll go kay Shannon sa aking number 3. Pero mamaya re-replaying ko ulit siya. Kasi ang bilis ng pangyayari. Then, number 2, Emma Tiglao. Number 2, Emma Tiglao. Ayun nga, sabi ko rin kanina sa comment ko, gusto ko pa makitaan pa ng push pa. Push pa. As in, push pa yung parang kay CJ. Kasi siya naman ang bet ko at bet ng karamihan eh. Siya naman ang bet natin. So, gusto pa makitaan talaga ng, yun nga, sabi ko kanina, very commanding yung presence. Then, yung number 1 ko, bisa nakita natin kanina mabilisan, si Quezon City po, Nikki Buenafe. Kasi, umpisang-umpisa pa lang, nag-uumapaw talaga yung kanyang winning aura, winning glow nga na tinatawag na atin. So, wala na, tapos na. Yun na pala yun. Yun, wala na nga. Tapos na, guys. So, isang pasada lang talaga siya ng runway challenge ng MGPH. Kayo ba, ano masasabi nyo?
Kayo naman, babasa ako ng comment nyo. Rasbert! Ayan, sabi ni Rasbert, galing daw ni Quezon City. Sa lahat ng mga viewers natin, yan, magandang gabi po. Kakatapos lang ng MGPH Runway Challenge. Mabilis lang siya, mabilisan lang. Pwede nyo siyang i-replay sa MGPH YouTube now. Yun, at ayun nga, nagbigay tayo ng live comments kanina and yun, nasabi ko na rin ang aking top 3. Tapos na, Lawrence Balgona. Ay, sabi ni June, Anita left, no crumbs. Walang tira-tira. Nabanggit ko din kanina yung comment ko kay Anita. Ayan, sabi ni Yamski Dabalos, walang appeal daw yung kay Emma. Actually, ganyan din yung, hindi naman sa walang appeal, pero parang malapit na rin dyan yung naging komento ko kanina. Kaya si Emma ay pumasok lang sa aking pangalawa. O baka naman nag-hold back si Emma. Kasi parang di ba ang alam naman nating lahat na si Emma na yung pala talagang number one, siyang winner, ganyan. Baka naman nag-hold back. Pero ayun nga, sa mga umaagree kay Nikki Buenafe, siya yung number 1 ko sa runway challenge lang naman. Nikki Buenafe, Emma Tiglao, and then yung number 3 ko, I think Shannon. So silang tatlo yung top 3 ko. Mataas yung lugar pero walang wind effect, sabi ni Joelito. Hindi ka nakita yung yung taal. Medyo blurry. Ayan. Sabi ni Rasbert, Nikki yan. Tingnan ko mamaya yung ibang mga bet. Pag nagbukas ako ng social media, tingnan ko yung ibang mga post ko sino yung number 1 nila. Kung magkakalapit lang din tayo ng mga bets. Kaya buti na lang haba ng pasensya mo sa akin. Oo nga. So, ayun, kung ano ba yung mga bets nyo, i-comment nyo lang dyan and babasahin natin yan. Ano masasabi nyo naman kay Anita? Kay Anita, naibigay ko na yung comment ko kanina. Okay na, kasi alam natin yung kaya ibigay ni Anita. Alam ko kung paano ito maglakad. However, hindi lang talaga kanina na showcase gawa ng suot niya. Yun. Kung isa na pong ganap ngayon, kakatapos lang ng runway challenge ng Miss Grand. Guys, again sa mga na-late, punta lang kayo sa Grand PH TV kasi in-aired na kanina. Kanina lang, kakatapos lang yung runway challenge. Mabilis lang yon, isang pasada lang. Grand PH YouTube channel JMS. Yes. Sabi ni Rasbert ulit, for me, aarangkada si Nikki sa finals and Emma. Galing ni Nikki, no? Bigla-bigla na lang siyang bumubulaga. Top 5 mo po sa runway challenge. Runway challenge lang tayo, Binigay ko na yung top 3 ko kanina. Nikki Buenafe, Emma Tiglao, Shannon Tampon. Siguro dadagdag ko na lang si Michelle Arceo. Kasi okay din yung performance niya kanina. And then si Davao Region. So siguro silang 5. Kasi si Davao Region, malinis din yung performance niya kanina. And na-check niya din yung dapat na fit pagdating sa runway challenge. Kayo ba? Ano mga bet nyo? I-comment nyo na yan. Pero mamaya magre-replay ulit ako. Ang bilis kasi ng pangyayari. Tapos nag-live pa ako. So hindi ko napansin na yung iba. Pati dun sa mga hindi natin pinag-uusapan ng mga names, hindi ko na rin masyado napansin. Kaya mamaya i-replay ko. Next ng runway, hindi ko na po sure. Pero ang finals kasi ng Miss Grand Philippines August 24 na. So mabilis na lang siya. Yung swimsuit challenge na na-postpone, baka hindi na rin siya matutuloy. Sabi ni Fernandez, hindi daw nag-standout si Anita. Actually, kaya hindi nga rin siya pumasok sa top 3 ko. Baka nag-hold back lang din naman itong mga to. Baka huwag muna natin ipakita lahat. Kasi kilala naman na kayo ng tao. Pag pinakita nyo yun, edi parang wala na kasi alam nilang kaya nyo yun. So baka nag-hold back. Anyways, so yun. Replay nyo na lang ulit guys sa YouTube channel Grand PH TV. Sino pa ang top 3 ko ulit? Shannon Tampo number 3, number 2, Emma Tiglao number 1, Nikki Buenafe. Yun lang. Maraming salamat ulit. Bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.